Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Pinangalanan mga senator, dapat congressman din. Saan? Sa Blue Ribbon? Sino ang pinangalanan na senador? Si Nancy Binay, Nancy Binay? Ano pa? Sani Angara, Hoy! Sani Angara? si Villanueva, Joel Villanueva, Joel Villanueva, nako. Ringo Estrada, Gringo Estrada? Bong Revilla. Bong Revilla. So lahat yan sila, invite nan sila ng ICI. Yung Investigation Committee on Infrastructure. Paano si Grace po? Tinawag na ba ng Senate? Hindi, pero nag-ICI na siya. Bakit? Sabi daw ni Si Escudero pa Senator. nakasama. Si Escudero pa? Dami pa lang hindi tatakbo na sa senador. Bay, tumakbo na tayong lahat, bang Tiger. Ha? Wala na eh. Oo, hindi na sila lahat tatakbo kasi ililabel na sila ng mga buhaya sila. Magnanakaw sila. Naku, ganyan ang problema talaga sa Pilipinas. Pag ikaw ay naanon na dyan. Sumagot pala si Sandro sa'yo. Oh, sumagot ba? Literal yung pagkaka-interpret niya sa message mo na yung about sa pagtakbo. Sabi niya, dapat daw basahin mo yung Constitution dahil 31 pa lang daw siya sa 2020. Hindi pa siya nasa tamang edad to run.
for senator above. Ah, wala pa ba siya? Mukha naman siyang matanda eh. Si 70 yan. Basahin ko konstitusyon. Oy, Congressman Sandro. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon. Baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? Yung professor. Mapapahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag mo ako challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Dumede ka muna. Si Rimulya Bago ba? mo ako i-challenge ng mga constitutional law na yan, Mario. Si Rimulya ba? Hindi mo kabatch? Halika. Debate tayo, Sandro. Yung kapi-kapi lang ba? Para ma-educate lang yung mga tao. Si Rimulya ba? Hindi mo kabatch? Younger. Ay, mas mahirap yung bar exam. Bakit? Number 6 ako sa klase ko ha. Number ano ba siya? Oh, yabong nyo ha. Saka mas mahirap ng panahon niya, di ba? Nakihirap itong panahon namin. Walang Xerox. Walang internet. Walang cheating. Sino Kahit classmate may mo? isa-isang Xerox machine dun eh. Wala naman kaming perang pang Xerox. Classmate mo yan si Aimee, di ba? Dalawang subject. Dalawang SEM. Si Aimee, classmate ko. Nasa tabi ko yan eh. Kasi lagi ako sa anak ako ng judge, anak ng board member. Di ba? Siguro na-research na rin nila yan. Lagi ako dun sa may door. Nakaupo ako dun sa may door kasi gusto ko, pagkatapos ng klase, takbo na ako sa library. Ayoko na ng hangout pa ako dyan sa lobby o sa class nila. Si Aimee, syempre, kailangan for security, malapit din siya sa door. Kaya naging seatmate kami sa dalawang klase, subject. Away na sila ng kapatid niya. Tagal na. Ito yun, dito yun. Ito, marshmallow. Yung mga utak nyo dyan na laman, marshmallow. Tingnan nyo nangyayari sa marshmallow. Huwag nyo nga ako mamon-hamon ng constitutional law. Sus ko po, baka. Ilang years kang professor sa UP? 8. Nilibro pa ako sa local government code. That's also constitution, part of the constitution. Part of political law. Talaga? Sinagot ako ni Sandro na I should read the constitution. Ito. May malay ko ba kung ilang taong ka? Mukha ka naman matanda. Alam mo yung mga power trip ng mga tao, nakakatanda yan eh. Tingnan nyo, Mama Bing, oh. Beauty, di ba? 68 years old lang. Oh, baka ako, hindi pa ako qualified eh, kasi... yung mga ano nyo, pag nanakaw nyo, nakakatanda rin yan. Ito, may nag-reply nga, mga, it means hindi lang ikaw, we should read her statement very well. Ito kasi yung sabi mo. Sabi mo, mark my words, walang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Ano ang problema doon? Ang sagot niya, alam niya po ba kung anong edad ko? I'm 31, so in 2028, I'm not qualified to run for Senate, VP, and President. Bakit? Sinabi ko ba sa... As Senator, Akala ko ba nag-graduate ka saan ka nag-graduate? Sa Australia? London School. London School daw yun. Australia yan nag-graduate London School siya. Tapos sabi niya, I'm young. Baka sa London Bridge. I'm young. My suggestion for her is to better read the Constitution first before she speaks. I'll read the Constitution first before I speak. Halika, Sandro, debate tayo. Halika na, sige na. Bading ka kung ayaw mo. Halika na. Chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampaw. Hindi talaga magaling yang taga-UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami na mga nag-graduate sa Australia at sa London School ba yun? Oo. Nakita mo sinugod siya ni Kiko. Talaga. Barsaga. Halika na, Sandro. Nakita mo yung ginawa ni Kiko? Tapak-tapak mo naman akla pag wala ako dito. Hindi ka pala marunong magbasa eh. Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa Marcos.
Magbasa ka nga ng mabuti, akla. Ano yung ginawa niya ni Kiko? Oo, alam ko yan. Nakita ko yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi niyo kaya. Kaya nyo na yan. Yun lang siya. Hindi nyo siya kaya. Oh. Ano, Sandro? Sige. Pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oh, sige, debate kayo. Oo, kay Kiko na lang. Hindi na lang sa akin. Sige. Hindi na lang sa akin. Kay Kiko ka na lang makipagdebate. Pero ako ang coach. Ako ang coach. Oh, di ba? Hitakinan nyo. Tangaman nyo. Para kayo. Ang tatapang nyo pag hindi nyo ako kaharap. Lika, suntukan tayo. Doon sa plug pole ng yung sa oblation. Lika. 47,000. Yan si Kiko, sabi nyo, sira ulo. Masira ulo ng mamabing nyo. Kaya ako, wag nyo ako hamon-hamunin ha. At ako'y Sa Constitution. suicidal na ako. Ang buhay itong gobyernong ito. Makakapatay ka talaga ng tao eh. Kaya ako, wag nyo ako hamon-hamunin. Constitution pa ba? Magduwag kayo. Ano? Tigring bangag. Okay pa ba tayo dyan? Kalma lang, Mama Bem. Kalma, kalma. Kalma. Yung high blood mo, ang puso mo, Mama Bem. Ang puso mo. Gusto ko na bumili ng parrot eh. Tuturuan ko lang ng mga keywords, mga buhaya. Yan. Buhaya, buhaya. Pag may pumasok, may buhaya, may buhaya, may buhaya. Tapos tuturuan ko ng, narinig ko doon chant sa EDSA, loko mga bata yun. Dati chant namin yung kay Marcos eh. Martin, magnanakaw, sabi ng mga bata. Dati kinakanta namin yun eh. It's Mindiola, lagi ako doon. Oh, alam mo ba yon, Sandro? Mag-rally kami kontra kay Ferdinand Marcos na lolo mo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw ang Marcos. Oh, ayos. Diba? At sige. Oh, sige. Ba't hindi kasama sa investigation ng Ilocos Norte? Oo nga. Ba't ba? Diba sinabi ni Manong Chavit na yun yung, alam niyo yung balita ko, ewan ko lang kung totoo ha, na may naglanding daw doon ng special flight. Dala daw daming maleta. Pera kaya yun? Buksan natin ang book of accounts, guys. Oh, kung walang tinatago itong si Sandro Marcos. Oh. Buksan din natin magkano infrastructure niya. Hindi nga kailangang buksan eh. Doon mismo sa house. Pwede naman tayong pumunta ng DPWH. Hindi ba? Sa website. Sige nga, paki-research nyo nga. Mga bata, i-research nyo. Magkano ang infrastructure fund Ng Ilocos. ng Ilocos Norte. First district na. First district na si Sandro. Ano? Sandra? Sandro Ito lang. talaga. Sandro lang. Sandro lang ang congressman. At saka, magkano ang allowance ng mga deputy speaker dyan? Oh. At ng speaker. Oh. Sige na nga, buksan na nga natin. Kasi ayaw nyo talagang magsiamin. Ang gusto ng tao, umamin na kayo. Umamin na kayo lahat. Magbagong buhay kayo. Paano? Huwag na kayong tumakbo uli. Yun ang gusto ng tao. Huwag na kayong tumakbo uli dahil nakakahiya na kayo. Snap election. Oh, snap election. Yun na nga. Sino nga yung nagsabi na snap election din eh? May nagsabi eh. Dati rin siya sa EDSA eh. Kami ha, EDSA 1, EDSA 2. Andun na kami. Kaya kayong mga yabang, kayong mga ulo aktivista kayo dyan dun sa EDSA. Nakakala mo kayo may-ari ng EDSA. Tinataboy nyo yung ibang mga tao. Buti na lang, hindi ko suot yung pitsikorno ko. Nahagip ko yung tenga nyo. Si, di ba? Tapos ginagawa ng DOJ. Kuripatong ko talaga yung mga tenga nyo. Inaano ng DOJ. Respeto kayo ng matatanda dahil ng EDSA 1 pa lang, nandun na kami ha. Paggago kayo ng modo kayo, mga tao kayo. Si ma'am? Si Gretchen Barreto ang pinangaano nila. Ng ano? Wala pang divert ba? Si Gretchen Barreto, pinapang-divert nila? Yung sa
Missing Sabongeros? Naku. Bumenta na yan. Imagine mo ba? Tanong daw si Ang, Atong Ang, sino ang gustong ipapatay itong mga missing Sabongeros? Nag-hands up daw sila. Pati daw si Gretchen Barreto. Bumenta na yung missing Sabongeros media play nyo. Wala nang, hindi na yan kikita. Diba? Kasi kuhang-kuha na ng mga tao na wala naman talaga. Ano ba yan? Drawing sa tubig. Yun. Wala nga katawan eh. You don't even have a corpus delicti. Guys, isang oras na ba ako dito? Malapit na. Baka nakita nila yung buto ng dinosaur. Yun. Nako, mahirap yun. Kasi pag nakita mo yung buto ng dinosaur, sa ngayong scientific, mga scientific na ngayon, pwede mo na ma-recreate ang dinosaur. So, kung may DNA pa doon natira. Kaya, hanggang sa susunod na live natin mga anak, bantayan nyo mga district nyo. Mag-demand kayo. Oo nga, hindi Punta kayo sa DPWH office doon sa district nyo. Mag-demand kayo, buksan nila ang libro. At i-video ninyo. I-post ninyo. Sige. Karapatan nyo yan. The Constitution says, oy, Sandro, the Constitution states that the people shall have a right to information. Klase dito nga hamon-hamon sa akin ng debate, no? Na high blood ko. Oo nga. High blood tuloy ako. Ayaw ko kasi yung yayabang nyo. Mag-abogado muna kayo. Hamon-hamon kayo ng konstitusyonalo sa mga abogado at mga profesor. Diyan nagagalit si Miriam lagi. Mas marunong kayong ng lawyer. Tapang ngapog nyo, ha? Akala mo kung sino kayong pa-English lang kayo dyan. Akala nyo magaling na kayo sa amin. Kung buhay ko yata, antay Marcos ako eh. Tapos, pangatlo ka na? Hindi. Wala nang bumoto sa Marcos kahit yung bumoto sa Marcos noon. Kasi bumoto kayo na Marcos, kayo mga loyalista, tapos sino ang talagang naghari? Si Romualdez. Oo. Nabudol din kayo. Yung mga Duterte, nabudol din. Kaya, mag-isip-isip na kayo, kayong mga Marcos loyalist kayo, na wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos. Budol na ito ngayon, itong mga anak at apo, budol na. Tsaka Huwag na kayong bumoto ng Marcos. Sabi mo noon, si Marcos Sr. lang magnanakaw, ngayon lahat na. Oo naman. Kagaling niya, ah. Dati siya lang magnanakaw. Diba? Natagurian pa nga na Guinness Book of Records, the most corrupt government in the history of ever, and forever. Ferdinand Marcos. Pero walang ibang magnanakaw, siya lang. Mga general, pinag-aaway-aaway niya. Mga kabinete niya, pinag-aaway-aaway niya. Takot sa kanya kasi very bright talaga yung UP yun eh. Ngayon, UP College of Law, number 1 sa bar. Ngayon, pati kapitan, SK. Pati barangay captain at SK, kanya-kanyang kurakot na eh. Lalo na itong mga congressman. Binigyan na yun ng power. Yung SK sa Manila. Kaya kayo, Sandro Marcos, ikaw, wala ka sa kalingkingan ng kuko sa paa ng lolo mo. Huwag ka na mag-ambisyon dyan, presidente ka pa. Mas pogi din yun. Ay, oo naman. Chick boy yun eh. Ito mukhang babae. Bakit kanya kayang piluka niya? Para si... Pasensya na. Mahawig niya si Charisse Pempenco, si Zeke Cyrus. Sino yan? Si Charisse dati. Ay! I like her singing, ah. Anyway, guys. Ayan, ang payo ko sa inyo. You go to your DPWH office near you and demand that you take a picture, video of the records there, and then we can analyze it. Ay, bongga. Ganyan pala ang tsura nito. Oh. Yan.
Yan ang gusto mo, presidente. Oh. Charis. Wala na. Mga Marcos loyalist, di na boboto sa iyo. Wala na. Wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos. Dito na muna tayo mag-ending dahil yung bangag na tigre ko ay gutom na. May next meeting pa. Alam nyo kaya ako kasi masayahin ako eh. Diba? Saka, ano? Diba totoo? Ako lang, ang kong na hindi nakaupo, hindi pinaupo ni Romualdez, pati P3PWD substitute ko na inutos ng Supreme Court, hindi pinaupo ni Romualdez kasi takot siya na baks maaga pa sana na bulgar ito lahat kung kami sa P3 ay nakaupo dahil never kaming mangangawat, no? Never kaming tatanggap ng suhol sa iyo. Ano kami, uto-uto. Yan. Ayaw mo talaga paupuin kami sa P3 kasi hindi talaga kami magnanakaw kagaya nyo. Nasilip sila sa flood control. Tsaka maaga pa sana ako, nasilip ko na kayo. Yung mga porsyento nyo, alam ko yun eh. Kala ko nga 3% lang. Ilan ba? 5% pa lang insertion nyo, mga 10%. walang hiya kayo. Tsaka 25% pa ang sinasabi ni Diskaya na para daw sa taas. Kay Saldico at kay Romualdez. Tama naman si Secretary Bensison eh. Mga hayop. Mga hayop. Animal. Until our next live, good vibes.